Hindi kami yung mga doon yung sabay ng talaga. Ang dami naman itong tao, oh. Dami guys, kita nyo naman, oh. Actually, nakapila ito ng maayos kasi kakamay daw ito. Hindi mo tayo tatawid ha, pipila lang mo tayo sa pangketa. Pakiusap po, ha? Tapos lumali, Presidente Duterte, balik po tayo rito. Dadaan na si tatay eh, papunta na si tatay. Huwag mong magsihitan, disiplina ho, pairali natin. Dito tayo, kabayan. Yan, dito si tatay eh. Oh, ay, dami tao. Yun, no? Yan na, yan na. Dami pala nito eh. Kita nyo naman guys, ang dami oh. Pakiusap po, pakita natin na tayo. Ang dami. Isang tira lang ho tayo para Darating si Tatay Digong at kakamayan sila. Kaya ho sila ho ay pumipila kabayan. Ayan, and yan mga sulit, mga Duterte yan kabayan, ano? Para po sa kaalaman ho ng lahat. Ayan, mga sulit Duterte yan. Yung dami pala eh, akala ko konti lang. pakiusap lang po, disiplina po tayo, bawal magtapon ng basura, ganyan po ang mga disiplinadong mamamayan natin. Dami kabayan, ayaw na sa iyo ng bangkat. Salamat sa Diyos, yes po. Idol! Sir, morning. Totoo yan kabayan, ang daming eh. Ang dami. Kita nyo naman. At darating na kasi si tatay. Actually dito lang sila sa gilid. Pipila sila kasi kakamay sila kay tatay. So, kakamay sila kay tatay. Ang dami pala nila. Akala ko nga konti lang eh. At ayun, no, kala ko pakiusap konti lang eh. po, pila-pila lang. Ayan, paubos na. At halos na lahat, nasa labas na kabayan. So, ganyan. Hindi ho lalabas po ito. Tayo ho ay pagdaan ho ni Presidente, balik po tayo rito. Kakamay sila kay Tatay Diggs eh, kaya lumabas po sila kabayan. At pansamantala, ilan lang dito natira at this time dito. Pero meron pa din at dito na nga po sa labas, dito na yung napakarami po. Mag-relive lang ako guys and pag relive natin, pasok kayo ulit kasi yung relive po natin, ito na po yung pagdating ni Tatay. Okay, so bali mag-relive lang ako and abangan nyo po. Patayin ko muna to kasi medyo mahaba-haba na yung live po natin and kaninang umaga pa po kasi ako nagla-live, so mag-relive po tayo para at least yung relive po natin sa mismong pagdating ni Tatay Diggs, no? Kasi lumabas na nga yung mga kasamahan natin dito at nandun na sila para pagdating ni Tatay Diggs sila po ay makipagkamay kay Tatay Digong. Okay, so balik po kayo, no? So mag-relive lang po ako. Maraming salamat po. Sinisikap, narinig po kayo ni Pangulong Duterte dahil napakarami nating kaibigan vloggers na live po tayo kino-cover ngayon. Yes, tama! At hindi po namin pinapangako ni Tatay Rani, pero kung papayagan po ng seguridad, ng security detail ni Pangulong Duterte, baka po huminto lang siya dito para mag-hi sa inyong lahat. Wala pong pangako, he's on his way na mag-attend ng hearing. Kung papayagan po ng kanyang security detail, baka sakaling pagka malapit na ho, sasabihan ko kayo, with the permission of Consul Tatay Rani, labas po tayo rito para makapagkaway tayo.
Konsehal Rani, tayong mga taga Quezon City may disiplina. Kaya yung mga hindi taga Quezon City naroon, nagrarally sa labas ng gate ng Batasan. Magkaganon pa man, hindi naman po din iyakin ang mga taga Quezon City. Kaya kung ano yung ibigay na pahintulot at espasyo, tumatalima tayo. At sususugan ko lang din yung sinabi ni Konsehal Rani. Alam mo ninyo, tanggalin natin yung pagiging ipokrito. Lahat po tayo dito, lahat ng Pilipino ay may sariling war on drugs. At ang sariling personal na war on drugs natin ay ginagawa natin araw-araw sa ating pamilya. Ang mga magulang na naririto katulad ko, binabantayan natin ang ating mga anak, ang kanilang behavior, ang kanilang pag-uugali. Tinitingnan natin kung may pagbabago dahil ayaw natin sila mabarkada sa mga adik. Tayong lahat ng naririto, pag kumukuha tayo ng kasambahay, o kung tayo nag-a-apply ng trabaho, hindi ba tayo ay subject din sa war on drugs? Sa paanong pamamaraan? Yung mga nag-a-apply ng trabaho ay hinihingian ng drug test. Tama po yun. War on drugs po yun. Bakit? Ayaw ng mga empleyado na makapasok sa isang empleyo na ang namumuno ay isang drug addict. Ayaw din ng isang business owner na ang kanyang mga empleyado ay sangkot sa ipinagbabawal na droga. Hindi po ba personal war on drugs may tatawag dyan? Yung mga naghahanap ng kasambahay, hindi po tayo papayag na kumuha ng kasambahay na adik. Hindi po ba war on drugs din yan? Sapagkat sinisiguro natin na walang papasok sa ating tahanan, walang makakasalimuha ang ating pamilya at mga anak na adik. Eh bakit naman ang Pangulo na ang trabaho talaga ay labanan ng droga ngayon ay pinatatawag at iimbestigahan ng Quadcom sa Kongreso? Mga adik sila eh. Hindi may iwasan, patawarin mo ko Tatay Rani, bagamat mahigpit ang ating tagubilin na walang political statement para lang po lalo ninyong maintindihan. Bakit si Tatay Digong ang iniimbestigahan? Samantalang sunod-sunod na baha na kumitil sa mga buhay ng mga inosente pati na bata. Yun ang dapat imbestigahan, hindi si Tatay Digong. Binabanggit natin usapang totoo lang, yung real talk kung tawagin. Kaya ito ating ginagawang pagpapakita ng suporta kay Pangulong Duterte, taos po sa puso niya ang kanyang pasasalamat. Subalit hindi po ito ang katapusan. Ito po ay simula lamang ng ating malayang paghahayag ng ating saloobin at suporta kay Pangulong Duterte at suporta sa kanyang isinagawang war on drugs. At ganun din ho, alam din naman natin na mahigpit si Pangulong Duterte sa korupsyon. Yun ang dapat imbestigahan, yung mga issue at bagay ng korupsyon, hindi si Pangulong Duterte. At ganun din ho ang ating mga kapulisan. Ang ating mga kapulisan ay nagtatrabaho lamang. Bakit nung tinatrabaho nila, mandato po nila na habulin ang lahat ng drug lords, ang lahat ng drug addict? Bakit naman sila iimbestigahan at ipatatawag sa Kongreso? Ano ba ang gusto nilang trabaho ng ating mga pulis? Panoorin na lang ang mga kriminal habang ginagawa ang krimen? Ano ba ang gusto nilang trabaho ng mga pulis? Hayaan na lang ang pagkalat at paglaganap ng droga? Hindi po yata yan ang nakasaad
doon sa ating Philippine National Police Law. Hindi rin po yata yan ang pangunahing trabaho ng ating Armed Forces of the Philippines at ang ating Philippine National Police. Kaya po ngayong umaga, bagamat mainit, nararamdaman ko rin po ang init ng inyong tulong at pagtangkilik at pagsuporta at pagbibigay pagpupugay at paggalang kay Pangulong Duterte. Antayin lang po natin, sana pahintulutan siya ng kanyang security dahil base sa aking natanggap na mensahe, gustong-gusto po niya makipagkamayan sa inyo at magpasalamat. Subalit, alam naman din ho natin yung kanyang security level, sana po pahintulutan siya at kung sakasakali siya po ay panandaliang ihinto at makikipagdaupang palad po sa inyong lahat. Salamat. Ayan po ay salita ng taga Quezon City. Baka ho, meron kayong istorya, karanasan, nung kapanahonan ni Presidente Duterte ay nagkaroon ng katahimikan at nasalba ang inyong pong sitwasyon. Aanyahan ko kayo dito, pwede ko kayo magsalita rito para po malaman na ang mga ordinaryong tao na kinabang sa war on drugs ng ating Presidente. Politiko, ito po ay karapatan natin bilang isang mamamayan ng ating bansa. Karapatan natin na tayo ay magsalita at lalong mas karapatan natin dahil sa panahon ito, mahirap ipaglaban ang tama. Sana yung nakikipaglaban sa tama, samahan naman po natin. Ito ho ay para sa mga susunod na henerasyon. Gusto niyo ho ba yung nangyayari ngayon sa atin na ang matatamaan yung mga anak natin? Tapos tayo, wala tayong ginawa, hinayaan lang natin sila. Sisingilin at sisingilin tayo ng ating pagwalang ibon, walang pakikialam. So sana umpisahan po natin sa ating pamamagitan, sa ating karapatan na ang pagsalita ng tama, ang paglaban sa hindi tama ay simulan po natin. Napapansin naman po natin ngayon yung totoong balita, uhaw na uhaw tayo.